po, lalawigan ng Quezon. Welcome back po sa ating podcast sa Kapitolyo with Sir Jun. Sa ngalan po ng ina ng lalawigan, Governor Dr. Helen Tan, at sa pangalawang puno ng ating lalawigan, Vice Governor Third Alcala, welcome back po sa ating podcast sa Kapitolyo. So, ngayon po ay Marso na, no? So, last episode po natin. Ika-6 na episode po ngayon, mga kalalawigan. Yung ating ika-5 episode, ang ating pong nakakwentuhan na nakadaupang palad dito ay walang iba kundi ang ating Vice Governor Third Alcala. So maraming insight po ang natutunan natin sa kanya. So ngayon naman po, dahil buwan ng kababaihan, di ba? Ngayon po ay Marso. So bilang pakikiisa ng lalawigan ng Quezon at sa pangunguna ng siyempre, ang kauna-unahang babaeng gobernador sa lalawigan ng Quezon, ang ating Governor Dr. Helen Tan. Ano? So, minarapat natin na babae din yung ating makakahuntahan ngayong umaga. Diba? So, ngayon, dahil sineselebrate natin ang Women's Month, makakasama natin ang pinakamaganda, pinaka-press, kahit nagmotor siya, ang natatanging ina ng Department of Interior and Local Government o DILG Quezon. Let's give it up for Provincial Director Abigail Andres. PD, magandang umaga po. Umaga po sa lahat ng nanonood, nakikinig at nakatutok ngayon sa ating podcast na with Sir Jun Lubid sa atin pong Facebook. Welcome, PD Abi, no? Sa mga ngayon pa lang nakapanood ng ating podcast, no? Si PD Abi po ay talagang nag-travel pa yan, galing pa ng Laguna, diba? Para pumunta lang dito sa atin. Pero lagi po siya dito sa atin, sa lalawigan ng Quezon. Iniikot niya lahat ng mga barangay, munisipyo, mga bayan-bayan po natin dito sa lalawigan. So, umpisa na natin yung pakikipagkwentuhan natin kay PD Abi. So, Ma'am. Yes, sir. Pwede kang magpakilala doon sa ating mga nanonood. Pwede po akong magpakilala. Sige, Ako po si Abigail Nacion Andres. Ako po ang Provincial Director ng DILG Quezon Province. At ang kaisa-isang babaeng Provincial Director sa ating pong rehiyon, no, sa DILG. So, ayun po. Ma'am, kanina nagkukwentuhan tayo. Sa mga nakikinig sa atin, galing po sa Universidad ng Pilipinas, si PD Abi, at saka doon sa pagkukwentuhan namin, ay dapat pala talaga siya ay nasa eroplano. Diba? Yun ang kwentuhan namin. Kaya lang, ang kanyang ama ay seaman. So ayaw na siyang payagan ng kanyang nanay. Kasi nga yung tatay niya ay nasa dagat, siya naman ay nasa ere. Ma'am, bakit napunta ka sa serbisyo publiko imbis na maging stewardess ka? Sabi nga ng nanay ko, masyado ako masunuring anak kasi Sir Jun eh. Nasa government kasi yung line ng career ng aming pamilya. So, gusto ko talagang maging cabin crew, maging flight attendant. So, nag-apply ako without her knowing sa Saudi Air. Tapos natanggap ako for training and lahat. Tapos hindi niya ako pinayagan. Sabi niya, hindi, kailangan sa gobyerno ka magtrabaho. Kasi sa gobyerno, ikaw na lang ang aayaw kapag nakakuha ka ng permanent na item. So bilang masunuring anak, syempre susundin mo yung magulang mo kahit na gusto mong and fair enough, good enough, nandito na tayo sa posisyon. So yon sa mga kabataan na nanonood. It pays to be an obedient daughter or son talaga. Hindi ka talaga mapapahamak pag sumunod ka sa magulang. Kasi sa mga nanonood nga sa atin, tama si PD, no? Yung mga magulang ay ang nagga-guide sa atin. So wala namang magulang na nagnais na mapariwara o mapunta sa maling landas yung kanilang mga anak. Katulad ko din, ginabayan ng aking magulang pero ma'am, ako noon ang gusto ko'y pulis. Ayan. Pulis talaga. Kasi ang idol ko noon ay si Chiquito. Oo. Kasi naghagad yun Yung hagad, yung HPG nung araw, gusto ko talaga maging pulis. Hanggang napunta ko sa communication. So, doon ako. So, anyway. So, ma'am,
ang iyong may bahay, ang alam ko ang isa sa iyong inspirasyon, especially sa iyong pagmumotor ngayon, di ba? Oo, sir. At ilan ang iyong naging anak? Ang akin pong asawa ay sa gobyerno din, sa DENR, sa regional office ng Calabarzon din. At ang amin pong mga anak ay 3 lalaki. No? Kaya lahat halos ng mga pinapangarap kong matutunan at gawin, angkop no, sa kanilang mga gustong gawin din. Kasi they're into motorcycles ngayon eh. So yun nga sir, dapat magkaklase tayo ngayon sa HPG. Nagta-Tiger executive motorcycle riding course ako ngayon. So kaya medyo morena ako ngayon. Kasi nga dahil nagmamotor-motor, nakakamotor na ako sir. Oo nga, From nakita zero knowledge sa pagbibisikleta na natutumba-tumba pa ako sa bike. Ngayon sumasakay na ako. Umaandar na. Ma'am, kung hindi ka kung wala ka ngayon sa posisyon mo, sa DILG, sa gobyerno, nasaan ka? Siguro kung hindi ako tumuloy mag-flight attendant kasi ayaw ng nanay ko, shout out sa nanay ko nanonood ngayon, hi ma, si Ani Nacion, hi. Siguro abogada po ako. Kasi kaya ako kumuha ng kurso na Bachelor of Arts in Sociology kasi pre-law din yun. Pangarap ko din talaga maging abogada. So baka abogada po ako ngayon kung hindi ako napapasok sa DILG. Ma'am, pwedeng malaman ano yung mga naging trabaho nyo bilang local government bago kayo naging director ng DILG? Actually, wala po. DILG is my first and only job. No, simula gumraduate po ako ng 20, I tried applying nga sa iba. Natatanggap ako, in fact, nag-IBM pa ako na apply. Singapore naman yon. Hindi rin ako pinayagan kasi nga ayaw ng nanay ko naman na nasa Singapore ako. Ma'am, ilan pala kayong magkakapatid? Dalawa lang po. Yung kapatid ko po ay practical nurse safety officer sa kumpanya sa Santa Rosa. So, yun naman, ang line naman niya, safety at saka medical, ano. So, magkaiba din naman kami. So, ayun po, pag-apply ko sa DILG, pinag-exam ako. Kasi sa DILG po, ang hiring process mahirap. You have to pass the pre-qualifying exam. And then after that, meron pang assessment yan. So, nung nakapasa ako, ang bakante nasa sa Region 7, sa Cebu. So, sa Region 7 talaga ako nag-start. So, doon ka muna? Sa Cebu. Visayas ka Oo, pala. sa Visayas. And then, doon ako nag-training ng Local Government Operations Officers Training. Kumbaga sa police, may training din. Pagpasok nila kami, meron din. So, ang pinaka-challenge ko doon, yung dialect. Kasi taga Luzon ako, Tagalog ako, and then I entered DILG sa Cebu. So, pinakamahirap sa akin yung magte-training ako, ang mga instructors namin, Cebuano ang salita. So, I really had the hardest time na makapag-training. And then after that, saka po ako nalipat sa Calabarzon, sa Laguna. Pero, hindi pa rin talagang I started from the ranks talaga po ako. So yun, nag-start akong taga-Wales, taga-timpla ng kape. Tsaka hindi ka naman sa Quezon o Laguna ma'am napunta, di ba? Sa Batangas ka pa. Sa Laguna po ako tapos nag-Batangas. sa Laguna ko po nakuha yung aking MLGOO na item, nakuha ko din yung aking cluster head na item sa Laguna. Pero nung nag-PD, Batangas po yung hinawakan ko na probinsya na una, nung panahon ng Taal tsaka pandemic. Ayun po. So talagang nasubok ka talaga. Sobrang subok na subok, sir. Sa mga local government. Ma'am, bago tayo magpatuloy, yung mga nanonood sa atin, si Brian Capistrano Sagala, shout out daw. Shout out. Kay Kathleen, good morning daw, pa-shout out from San Narciso. Hi, Oh, Kat. Good Tsaka morning. si GC Gabin, shout out naman po dyan. Hi, Kuya BJ! Salamat po sa panonood. Si cluster head po natin yan, BJ Gabin. Yun. Opo. Nanonood sila. So, yun. So, ma'am, paano nagsimula ikaw bilang director ng Quezon? Yet, taga Laguna ka nga. Usually, ang mga DILG officers naman po ay hindi talaga na-assign sa sariling bayan. Bihira yun. Siyempre, to protect the interest at saka para mapagsilbihan po namin talaga ng maayos yung mga lalawigan o yung mga bayan na na-assign po kami. So, dahil na-promote po si ARD Darrell, siya po yung pinalitan kong PD dito, Darrell Dizon, na ARD na po namin ngayon. Ako po yung nailagay dito sa Quezon. Kasi 4 years, mahigit na rin po ako nun sa Batangas eh. So, nung nabakante po, yung pinakamalaking lalawigan ng ating region, ako na po yung inilagay.
So, yun. Siyempre, ma'am, wala naman po tayong tinatanggihan basta Oo. trabaho. Opo. Kahit saan ma-assign eh. Kahit saan po. Napunta ka nga ng Cebu. Visayas, Cebu Opo, di ba? opo. Ma'am, punta na tayo dun sa talagang trabaho mo na sa DILG, no? So, pag sinabing DILG mo man, no? So, ito yung mga mayors, mga barangay captains, mga konsyal. Anong meron sa ahensya, ma'am, na kailangan sumunod o ano yung mga gampanin ng DILG dito sa ating lalawigan? Ayon po dun sa Republic Act 6975, tsaka sa Local Government Code, ang DILG po ay ang oversight, no? Ang pinaka main function po namin ay i-oversee ang mga nangyayari, no, sa ating mga munisipyo, sa ating lalawigan. Tinitingnan namin, ine-ensure namin, sinisiguro namin na patungo sa good governance at sumusunod sa lahat ng mandato ng batas, memo, circulars, ang lahat po ng mga local government units. At ang isa pa sa pinaka-importante po namin na gampanin, kami po yung capability development arm ng ating gobyerno. Yeah. So sa amin po dumadaan yung mga trainings, no, paano po mapapalakas, mapapagaling, at namomonitor po namin lahat ng mga tama dapat na gawain ng lahat ng elected and appointed officials po ng ating gobyerno. So yun po talaga yung main function. Yung iba nga po ang sinasabi, we are the Malacanang of the field. Kasi talagang ine-exercise namin yung pag-monitor para makatugon at makaganap sa tama po yung ating mga officials. Ma'am, so, sa instruction na rin ni Secretary Remulla, no, ma'am, ano? So, paano nyo ginagampanan o paano nyo tinutulungan yung mga mula munisipyo hanggang barangay, paano nyo ginaguide sila? Especially pag bago, no, yung especially yung mga first timer, di ba? Pag may election yan, may mga training kayo talagang Opo. ginagawa para sa kanila. Ang DILG po, meron po tayong mga assigned na DILG officers kada bayan. So, sa pamamagitan nila, kagaya nun, ngayon magkaka-eleksyon ng barangay, magkakaroon po ng barangay newly elected officials training. Hineo. So, lahat po yun, kukunin namin kayong speaker, pag libre kayo para sa responsabling social media activities. Ano po. Ganun po, ginigiya po namin sila. Pinapaliwanag namin kung punong barangay ka, ano ba ang tasks and responsibilities mo, kung barangay kagawad ka, anong qualification mo, anong limitations, lahat po pinapaliwanag po namin. So meron po talaga kaming CapDev na ibinibigay sa kanila na may timeline kasi hindi pwedeng mabagal eh. Kasi magpa-perform na agad sila ng task niyan eh. Ganon din po sa mga sangguniang kabataan. So lahat po yun. Ma'am, nagiging mediator din ba kayo pag may mga nag-aaway ng mga vice mayor, mayor, mga ganyan? Actually, Pag may mga kaso-kaso? kaakibat na yan ang aming trabaho eh. Oh. Kasi bilang neutral, no? Kasi po kami ay neutral lagi sa ating, halimbawa sa munisipyo, hindi kami, non-partisan kami, no? So, usually, kami yung pwedeng mamagitan, no? Sa pamamagitan ng pakikipag-usap, no? Sa coordination. Minsan nangyayari po yan. Nangyayari po talaga yan. Ma'am, kung ako yung simpleng mamamayan, may reklamo ko kay konsehal o kay vice mayor o kay mayor, pwede ba ako lumapit sa DILG, sa provincial Yun po office? ang nangyayari sa realidad ngayon. Kasi ang kaisipan, no, ang thinking ng mga tao, ng ating mga netizens, ay pag may problema sa DILG agad ang lapit. Wala pong problema yon. Pwede po silang lumapit sa aming opisina. Pero hindi po kami ang nagsasanksyon o wala po kaming kapangyarihan na parusahan ang mga opisyal na may kasalanan. O may ginawang hindi tama sa kanilang mga LGUs. Ang gagawin po ng DILG officer, ituturo po namin ano yung tamang proseso. At kung po pwede, makuha namin ang kanilang side, kung ano ba talaga nangyari. At ituturo po namin paano ang proseso. Kung sa mga barangay officials, sa Sangguniang Bayan po nila dapat ireklamo, yung kanila reklamo. At kung mga konsihal ng bayan, ganyan, mayor, ay sa Sangguniang Panlalawigan naman po natin yon. PD, ano yung usual na conflict na na-encounter ninyo dito sa ngayon, sa DILG? Usual na conflict, ayan po, yung pag mag-e-eleksyon, marami ang nanghihingi ng marami nang hihingi ng assistance, no, paano, halimbawa, meron silang gustong ireklamo, yun yung ngayon, maraming ganun ngayon, kung Yung sa election sa election parang- related na halimbawa gusto nilang ireklamo yung isang barangay official, ganon, sa amin pupunta.
papaliwanag, ganun. Meron din namang mga processes sa Sangguniang Bayan na humihingi rin sa amin ng technical assistance, kagaya ng updating ng mga revenue code nila, updating ng mga CLUP, yan, mga ganyan, mga technical assistance po. Paano nyo ito nire-resolve, PD? Meron po kaming, pagtungkol po sa mga kaso, meron po kaming regional lawyer. No, so humihingi rin po kami ng assistance sa regional office, sa aming regional lawyer, pagka mga sobrang tungkol na sa batas ang kailangan. Pero kapag ka po mga technical operations, yung po mga MLGOs natin ay very, lahat sila ay mga qualified, no? Mga experienced yan, mga yan. At kung hindi nila masasagot sa level nila, saka sila pupunta sa level namin ng provincial office. In terms of personnel, ma'am, ano ka naman? Hindi ka naman kulang sa personnel mo? Actually, Kasi laki ng lalawigan eh. opo. Meron naman pong mga tao lahat ng LGUs natin ngayon. Pero sa operations, kasi sir, meron na rin po tayong monitoring ng projects eh. So, may mga engineers, pero yun nga sobrang pagod. Kasi napakarami po natin projects na minomonitor. So, yun, medyo nagtatagup naman, sabi nga nila, pagka kailangan ng mga pinagtatagup-tagup ang mga pangailangan sa personnel. Pero nakakasurvive naman po. Opo. So ma'am, ano yung pinaka nagiging hamon mo bilang provincial director? Challenges, ma'am, na talagang... Madami po eh. Kasi yung responsibilidad na nakapatong sa balikat natin bilang panlalawigang patnugot, no, na andala mo pa ay yung interior and local government. Kasi, di ba po ang DILG, nasa umbrella niya ng PNP, BJMP, Bureau of Fire, Women, Yun pala, ma'am. lahat. Pinupuntahan mo rin sila dito? Opo, Bukod actually, dito sa atin, sa mga meron po mayor? tayong tinatawag na Provincial Management Coordinating Committee. Yun po yung DILG family. Quarterly, nagkakandak po kami ng meeting para matingnan ano bang mga problema nila sa operations, paano natin re-resolbahin yung mga problema ng operations ng mga bumbero, ng mga sa jail, lahat po yun kasama din. So, kung sa challenges, napakarami po. Pero, ang maganda doon, napakarami ring learnings eh. Napakaraming learning. Siyempre, we are also exposed in the political atmosphere eh. Para rin kasi kaming politician. Gawa ng, halimbawa, ako, DILG Provincial Director. Ang nakaupo, maswerte ako, parehas kaming babae. Tapos, parehas kaming mahigpit. No? Parehas kaming gusto namin, output-oriented. No? So, hindi ako masyado nahirapan nag-adjust. Pero bilang neutral, pag nag-election o natapos ang term ni Gov, ibang governor, challenge yun. Kasi kailangan mo ulit makisama para makuha mo yung mga output na kailangan mo sa ano. So, ganun po yung... Pero ngayon, wala namang mga ganong challenges. Wala namang mga ganon. Yung mga iba lang na, yung mga issues na mga urgent compliance, yung mga issues na hindi natin maiiwasan, political, ganyan. So, Ma'am, anong feeling na nag-iisa kang babae doon sa mga provincial director? feeling ko binubunso nila ako. Pero minsan binubuli din nila ako. Kasi pag may mga kailangan gawin, pag may mga kailangan anuhin, ayun. So, okay lang naman. Masaya kasi, 'di ba, para nga sa equality ng gender equality, pinapatunayan din naman na ang kababaihan ay at par with the strong men. Katulad nga nung mensahe ni Governor kahapon, talagang na. mga kababayan ang nangunguna ngayon. Yes. So ma'am, habang nagpupunas ng pawis si PD Abby, i-shout out muna tayo dun sa mga sumusubaybay sa atin, kay Rowena India Alpha November. Ma'am. Hi Rian, good morning. Si Rualina De Los Santos. Good morning po. Good morning. Makalelong, ha? Si Joshua Carancho. Boss, good morning. Hi Juju. Si Robert Eugenio. Ay, tito ko yan. Robert Eugenio, ma'am. Tito ko yan, Roberto Eugenio. Tito ko yan, Shout out hi. po. Yun, ma'am. Nasa UP Diliman po yan ngayon. Doon siya nagtatrabaho. Love Abrigo. Ate PD Lab, Abby. nasa Agdangan po yan, DILG. Si Boss Bokal JJ Akibido. Boss, good morning. Nanonood Hi, si Bokal Boss JJ. Akibido. I miss Good you morning. po.
Si Nancy Kendosa Reyes, good morning from Barangay Rodriguez, Macalelong, Quezon, ma'am. Good morning po. daw. Good morning. Si Annie Nacion. Ayan good ang morning, nanay PD. ko. Nanonood siya. Hi, Mother! Hi, Ma. Mother, good morning po. Good morning po. At ang inyo pong anak ay talagang the best. Yun. Yun. So kapag punas na po, pinapawisan po si PD. Siya pa lang po ang guest namin na pinagpawisan dito. So mukhang mainit yung usapan namin. No? So ma'am, pag sinasabi nating DILG, katuwang nito yung salitang peace and order eh. Opo. So paano nyo na ipapatupad to sa ating lalawigan? Maswerte po kami. Kasi si Governor Helen po ay very passionate. Pagdating dun sa talagang pag-ensure na tayo ay safe at meron tayong peace and order. No? Actually, tayo po ay declared na SIPS, no? Yung Stable Internal Peace and Security. Pailang taon na po natin. If I'm not mistaken, it's our 3rd year this year. No? So, napakapalad natin dahil nga maalab ang kampanya ng ating mahal na gobernadora pagdating dun sa proteksyon, sa kapayapaan para po sa ating lalawigan. So, nakaangkla din dun yung DILG goal namin. Ganon din po kung papaano po namin mapapanatili ang kapayapaan. Sa kakatuwang po yung ating mga agencies and local government sa pagpapatupad po ng mga programa ng peace and order. Okay. Ma'am, pag-usapan naman natin yung mga kasalukuyang policies no, na Opo. pinapatupad niyo na. So, unang-una, itong mga nakaraang buwan, karaang linggo, no, naging very vocal si Secretary SILG, no, Remulla. Ano itong anti-EPAL policy mo? Alam ko matagal na ito, pero talagang ni-reiterate lang yung siya. anti-EPAL, yung inisyo namin na 2026-006 ay existing na yan. Pag naglalabas ng pondo, nakalagay na talaga yan sa DBM. Meron na yung guidelines kung i-research po natin. Na bawal talagang ilagay na yung mga muka, mga pangalan sa mga programa at proyekto ng gobyerno na galing sa pondo ng gobyerno. Pero kapag galing sa personal naman, hindi naman yun covered. So, ang nakalagay doon, kailangan neutral siya, walang kulay, walang pangalan. Pwede naman ilagay natin mula sa buwis ng mamamayan, yung mga ganon. So, nireiterate lang po ng DILG as the monitoring and oversight arm nga po ng gobyerno, pinapaulit lang po naming ipaliwanag na kailangan natin yung sundin. So, ayun po. So, ano medyo yung consequence ito, PD, pag hindi sumunod? Namomonitor niyo po ba ito? Opo, Paano niyo ito namomonitor minomonitor? po namin yan. Meron po kaming monitoring system na ginagawa through our DILG officers. No? Kasi no ipinatupad po namin yan, talagang umikot po para makita kung talagang, in fact, tayo po ang isa sa mga nauna. Si Governor Helen po ang isa sa mga nauna na pina-check talaga niya. Nag-confirm siya na, PD, ganito po ang gagawin natin, paano po namin gagawin, kung mga makakasira ng infrastructure, pwede bang patungan na lang. Pipinturahan Talaga na lang. pong tayo ay isa sa mga naunang lalawigan na sumunod. So meron po tayong monitoring talaga ng ano. Ma'am, isa pa dito yung paggamit ng government vehicle restriction. Anong consequence pag lumabag naman? Namomonitor niyo po Meron ba ito? po. Meron pong mga nagpipicture, no, sa mga mall, sa mga ano. Tsaka pag hindi talaga official. So ang advice po namin, halimbawa gagamitin po ang sasakyan na weekend at official yung travel, lagyan na lang ng unofficial travel. Kasi kung napansin nyo, meron ding mga checkpoints ngayon. Opo. Lalo na pag weekends, hindi po ba? So pinapara po nila yung mga red plate. No? Tinatanong lang naman po very politely kung saan pupunta, anong ano. Mahanapan ba ito ng mga travel order, ma'am? Mga ganun? Kung kinakailangan, talaga pong nagche-check po tayo ngayon. So ma'am, yung ECLIP naman po, yung Enhanced Comprehensive Local Integration Program. Ano yung mga assistance na binibigay natin sa Yung mga iklip po, corner yan rebels? ay para po sa kaalaman ng lahat, hindi kasi nalalaman ng iba yon. Yung iklip po, yan po yung ating assistance na binibigay doon po sa mga gustong magbalik loob na ating mga kababayan. No? Nagbibigay po tayo ng Ma'am, pag nagbalik loob, anong ibig sabihin po nito, ma'am? galing sila sa Yung mga nagrebelde. nagrebelde. Oo. Tapos sila po ay magbabalik loob na Sa pamahalaan sa pamahalaan. So bibigyan po natin sila ng karampatang monetary remuneration. Saka po mga training, kung gusto nilang magnegosyo, nandiyan po ang iba nating partner agencies, ang DSWD, TESDA, DOLE. Tapos dahan-dahan po natin silang tinutulungan na makabalik sa ating society, no?
So, yun po yung programang ICLIP. So ma'am, kamusta naman ito ngayon dito sa lalawigan ng Quezon? Marami na po tayong nabigyan ng benepisyo ng ICLIP. Actually, generally, tahimik po ang lalawigan ng Quezon ngayon eh. Kung meron man pong nababalita na mga insurgency activities, hindi po yun Quezon. Kumbaga sa mga kadikit po nating mga lalawigan. Kumbaga dumadaan lang. Opo, dumadaan lang po. Kagaya doon sa may Tagkawayan, kung may nabalitaan tayo na nakaraan, Bicol po yun. Nagkataon lang na dumaan, ganun. Pero wala na po, napaka-peaceful na po natin pagdating sa insurgency dito sa ating lalawigan. Ma'am, ano-ano yung mga parangal na binibigay ng DLG? Meron tayo yung highly functional, the 2025 Anti-Drug Abuse Council, yung ADAC Performance Audit. Yung pong ADAC Performance Audit, ginagawa yan taon-taon, no? So, lahat po ng LGUs o local government units, meron yung ADAC, Anti-Drug Abuse Council. So, may mga karampatang trabaho yan na nakalinya. Ino-audit po namin yon kung nakakasunod ba sila, meron niyang criteria, chinecheck po natin yan taon-taon. Ngayon, yung mga nagiging high functional, binibigyan po yun ng parangal ng DILG. So, nandun kung marami bang, may criteria po siya yung sa anti-drug abuse. Kung napapaunti natin, yung demand, yung mga nahuli, yung mga ganun po. Ma'am, paano nyo nag-guide yung mga, sa barangay level, ano? Siyempre, nandiyan yung sila nakakaalam ng mga, kung mayroong mga gumagamit o nagtutulak, etc. So, paano natin napapatulungan yung mga barangay natin na ma-enforce yung ganung policy? Usually kasi sa barangay, Oo. kamag-anak yan eh, no? Yes po. Isang pisayan, Oo. magkakamag-anak. Meron naman po tayong mga tulong galing, syempre sa ating PNP, sa mga enforcement agencies, no? May PIDEA din. So, as much as possible, pinapatupad yung mga guidelines na dapat gawin para matukoy. Tsaka hindi basta-bastang panghuhuli ang ginagawa. Talagang may observation, may mga ganon. So, talagang point by point, sinusunod po natin yun. Siyempre, katulad nga rin po ng talagang... And sir, bago ko makalimutan, of course may protection dun sa may mga knowledge na nagbibigay ng So, hindi sila dapat matakot. Opo, hindi po sila dapat matakot. Kung gusto nyo pong matulungan yung mga kabarangay nyo na talagang sa tingin ninyo ay nalululong sa bawal na gamot, pwede nyo pong alam sa ating pong barangay para matulungan din po natin sila. Lalo na yung pamilya. Yung nga, isa na rin po yung PD no, sa gustong mangyari ni Governor Dr. Helen Tan. Kami dito sa Kapitolyo, talagang ilang porsyento na lang yung hindi na drug test. Drug-free, para sa drug-free. Talagang gustong i-declare within March na drug-free yung workplace yung Kapitolyo. Kami, mga hepe, nagdaan na kami sa drug test talaga, yung mga taga-PDEA nagpunta dito. So maganda naman yung naging resulta. So, tuloy-tuloy lang po ito, no? Actually, ang DILG Quezon po ay drug-free workplace. Opo. Talagang required po kami na magpa-drug test annually. Opo. Hindi random yun, sir, Lahat. Lahat. O dito rin lahat, ma'am, eh. As of yesterday, doon sa MANCOM meeting namin, parang 94% na yung na-drug test dito. So, konti na lang. Parang tatapusin na hanggang within this week, no? So, tapos na talaga lahat yung drug Para test. ma-declare na rin po natin. Drug-free. Opo. So, ma'am, isa pa dito yung SGLG. Yan. Ano po ito at bakit ito talaga pinaghihirapan ng mga probinsya at ng mga munisipyo? Actually, dati bayan? ang SGLG, ito po ay isang measurement tool na na-develop into a management tool na na-develop into a Republic Act na. No? If I'm not mistaken, it is 11292, Republic Act 11292. Ito po yung isa sa aming mga parangal na binibigay, seal, no? Na very prestigious. Dahil napakahirap ng mga core areas na sinusukat pagdating sa good governance. Naranasan na po natin, natanggap na po natin yung seal nung nakaraan. Opo. So talaga pong yung 10 core areas on peace and order, public safety, environment, financial, health, education, lahat ng mga social protection programs, basta lahat po yan. Tinitingnan kung base sa alituntunin ng batas no, nasusunod sa good governance talaga. So mahirap siya, may validation pa. Hindi lang basta i-check, tinitingnan din po namin, meron pong mga ibang regions na nagva-validate. Yung pong ginawa natin nung nakaraan na pinuntahan po tayo ng mga ibang regional officers from other regions to validate. No? Tsaka hindi basta po pumapasa ang lalawigan. Kailangan po papasa ang at least 10%
na mga LGUs. So, kailangan may kasama Kailangan pa. may kasama pa. So, hindi lang basta lalawigan. So, lahat ng LGUs natin, vina-validate din kung makakakuha sila ng seal. So, medyo mahirap po yung SGLG. Pero, prestigious at meron din po yung katapat na projects no, na award. So, ayun po. PD, bago tayo magpatuloy. Si Reggie Tabornal Makatangay. Good morning daw from Mabini, Mulanay. At saka ito, napakahalaga. Goma daw eh. Go Mama, yata ito. Si Berong Andres. Hi anak! Nasa Nanonood from Lasal, Dasma. Aba anak, wala ka bang klase? Nanonood dyan, Thank you ni for PD. watching, anak. Ayan. So ma'am, isa pa dito yung Lupong Tagapapayapa Incentive Award. Paano nakukuha itong mga ito? Sa barangay level Sa barangay naman po level yan. Tinitingnan natin kung sino yung pinakamagaling at pinakamabilis na mag-settle ng mga cases sa barangay. So, mayroon pong lupon na may membership yan eh. Hindi po yan mga elected. Yan yung mga elderly sa barangay. So, napakahirap din ng KP process, katarungan pambarangay process, na sinusunod sa pagdinig ng mga kaso naman sa barangay, yung mga reklamo, mga hinaing. Tinitingnan po natin yan. May reports, minutes, lahat po yun tinitingnan para ka maging LTIA awardee. Opo, ginagawa din natin po yan taon-taon. So ma'am, alam ko, from time to time, nagkakaroon kayo ng training sa mga barangay, sa mga Opo. konsyala, no? Opo. Bakit natin patuloy na ginagawa yung mga ganito? ma'am? Dahil kagaya po ng buhay, hindi tayo kailangan tumigil kung ano lang yung alam natin. Learning is a process and it never stops. So may mga nai-issue na bagong mga memo circulars, na-update po yung ating mga guidelines. So kailangan din po namin silang i-update constantly para po yung kanila pong mga gagawin sa barangay ay tama at naaayon dun sa mga updated na mga guidelines po natin. So kaya po tayo nagpapatraining palagi. PD, sa dami nung ginagawa ninyo, wala ka bang nakakaaway? Paano mo napapanatiling maganda yung ugnayan sa mga LGU? Isa po sa mga, siguro pwede kong maipagmalaki, no? Sa ilang taon ko na, sa serbisyo, 23 years. I started 20, I am now 43. Wow. No? Mukha ba akong 43? Magkakaedad lang kami. Oh. Palakpakan niyo naman si PD, oh. So, wala pa naman po akong na-encounter na nakaaway o nakasama. Nagalit sa'yo. Nagalit. Nagalit. Siguro meron Kasi mahigpit ka daw, siguro parang si merong Gob. mga ilan na hindi gusto kung papaano ako maghigpit. Pero professional naman po 'yun. Yung personal na nagalit sa akin, no, wala po akong maalala na talagang meron po akong nakaaway sa aking pagsisilbi po. Wala po. Salamat naman sa Diyos. Awa. So ma'am, paano napapanatili ng DILG yung transparency and accountability? Yan. Meron po din tayong pinapatupad na programa, yung tungkol dyan sa transparency and accountability. Kasama po yan sa SGLG na atin pong minomonitor at ina-evaluate. No? Meron po tayong nilalagay na transparency. May posting po tayo on financial documents. Ina-upload din po yan sa mga system. Kaakibat ang iba-ibang ahensya kagaya ng sa BLGF. No? Basta talaga pong chine-check, meron ding balancing. No? Talagang minomonitor, nagpo-post po tayo, meron po tayong mga requirements na mga documents na kailangan nakapost sa 3 conspicuous places sa LGUs hanggang barangay level. So talaga pong tinitingnan. At ngayon, ang isa sa pinaka-importante po, yung monitoring ng mga projects na pinadaan na po sa DILG na kami na din po yung meron po kaming mga technical personnel, mga engineers na pumupunta para po talaga ma-ensure na yung quality ng mga infrastructure at projects ay talaga pong naipapatupad. Hindi ibig sabihin yung ito na yung sa example sa DPWH, gano'n? Hindi pa naman, pero yung mga LGSF po, yung local government, yung mga funding grants po na binibigay ng gobyerno, not necessarily DP ang nagpondo, pero yung implementation po nun, pag dina-download sa local, tinitingnan po So namin. yung katulad nung nakaraang linggo na si Governor Dr. Helen Tan dumalo dun sa palasyo sa Malacanang, ano, yung Yun po yun. local government support funds. Support fund, Yung mga LGSF. mayors natin nandun. Nandun, So opo. yung mga projects na po yun Sa idadaan rin amin sa inyo. po. Opo. Including documentary requirements, yung mga deed of donation. Bago po namin ipago yan, chine-check po namin lahat para wala pong aberya. Ma'am, sa 22 years mo, ano yung pinaka-milestone mo o aral na natutunan sa DILG?
hindi mapapantayan ng magkanong halaga ang serbisyo publiko. Tsaka siguro sa tingin ko, kaya ako tumagal sa gobyerno, nasa puso ko yung ginagawa. Yung, alam mo yun, sir, yung gusto mong you want to make a difference, no? Sa buhay ng mga tao natin. Tsaka, ano ba? Dahil nga nasa gobyerno din pinalaki akong ganun, sir, eh. Na tumulong kahit walang kapalit. Siguro yun yung isa sa mga satisfaction ko. And yun nga, yung marami na akong narating because of the trabaho, nakakuha na ako ng isa pang diploma sa Development Academy of the Philippines. Meron na po akong diploma again on Development Management. Yung mga ganun ba na tuloy-tuloy, yung career, yung ano. Yun po yung siguro yung pinakamagandang achievement sa nakuha ko sa 23 years sa gobyerno. Pero sa buhay, syempre yung mga anak ko. Ma'am, paano mo nahati yung oras mo? Sa pamilya, sa asawa, sa napaka-demanding mong trabaho, at sa yung bagong endeavor ngayon na pagmumotor. Actually, sir, ako ay very hands-on na nanay eh. Nagluluto. Nakita ko yung Facebook, luto ka ng luto. Opo. Yung mga anak ko po, pinalaki ko yan na home-cooked ang kinakain. Siguro talagang matututunan din. Mapapag-aralan na hatiin ang oras eh. Mapapag-aralan. Although ang DILG officers po ay 24/7 ang serbisyo. Yes. Parang police din. Na kapag may kailangan, talagang hindi kami pwedeng hindi sasagot. Pero pag nanay ka kasi parang instinct na eh, na kailangan yung mga pangailangan ng anak mo, mabigay mo, ng asawa mo, ganun din. Tapos yun nga, itong bagong skill, syempre, kailan ko pa gagawin yun, sir, pagka hindi na ako Hindi ka na pwede Oo, bumagsak. no, hindi na pwede bumagsak. So, yun, gusto ko rin kasing mag-unlock ng ibang mga skills naman na bagay dun sa mga anak ko. Na kasi nahihilig silang magmotor, so dapat matuto din. Responsible, ano din talaga Oo, dapat. tsaka yung safety, yun ang importante. Kaya po kami nag-enroll. Kasi maituturo din namin sa mga anak namin yung paano talagang magmotor ng safe at tama. Ma'am, tulad nung mga magulang mo na hinigpitan ka, ginaid ka dun sa tamang kurso o kung saan ka papunta, ganun din po ba yung binibigay mo sa mga anak mo ngayon? Actually, dun sa mga anak ko, kagaya ngayon yung panganay ko na nag-go mama, siya po ay nagpi-pre-med, no? Nakakuha siya nung 3-year compressed medical biology na course sa So shortened 'yon na pagdodoktor, 7 years. Actually, pinipigilan namin siya magdoktor. Kaso, talagang gusto niya. Pinipigilan namin, hindi dahil ayaw namin, dahil mahirap eh. Bilang magulang, mag-aaral ka ng matagal bago ka pa maging may specialization, mga 10 taon. So, sabi ko sa anak ko, anak, kahit anong kurso naman, basta masipag ka, tsaka may tiyaga ka, may diskarte ka, talagang pangarap niya. So, binigay namin. Siguro, bilang magulang, kung ano yung gusto nilang maging sa sarili nila talaga, ibibigay mo pagka So, ganun. Yung po naman pangalawa ko ay mag-grade 12 pa lang. So, hindi pa namin alam kung anong magiging. Yung bunso naman, nag-aartista, 10 taon. Joke lang. Yung ba siya magko-commercial? Yung pinakamakulit. Yung pinakamakulit. Binabati ko rin yung anak ko, nagpe-pre-med. Si Khalil, nasa Cebu, Cebu Doctors. Wow, maganda sa Cebu Doctors, sir. Yun siya sa Cebu Maganda sa Doctors. Cebu Doctors. Ay, anak. So yun, ma'am. So, mahigpit ka rin talaga? Sa pag-girlfriend. Joke lang. Hindi naman, kasi kaming dalawa balance eh. Minsan, yung asawa ko, spoiler siya eh. No? Mahilig siyang mag-spoil ng mga anak. Pero, pag naman sinabi niyang no, no talaga yon. Ako, tahimik lang. Pag nagsisermon yung asawa ko, tahimik ako. Pag ako naman nagsisermon, tahimik naman siya. Balanse lang naman. May kwento ka sa akin nung nasa Kanlubang tayo na binili ka na lang nung asawa mo ng Totoo mga yan, gamit sir. Actually, para sa pagmumotor. kasi lahat ng mga barkada ng asawa ko, mga tiger na halos. Yan. Regards po kay Red Tamoria, kay Sir Bogs, kay JC, na mga tiger na nanonood ngayon. Mga tiger na kasi mga friends Pakita natin niya. yung picture. Ito yung picture namin ni PD. Gusto mo nga, mga konti. Pakita mo. Ayan. Wala ba? Ayan. Naka-uniform kami ni PD. Ang Ayan. kwento ni PD dito, binili na siya ng asawa niya ng uniform. Lahat, pati wala, mga documents. wala na siyang magawa agad. Oo. Pupunta na lang ako. Pupunta na lang. Talaga. Kasi gusto niya sabay kami talaga matuto.
Actually siya, marunong na nagmumotor siya. talaga siya, nakikita ko Gusto siya. niya ako matuto para sabi niya, kaya mo yun. Para pag tayo na lang, magra-ride tayong dalawa, kahit malapit, sabi niya. So yun. Sige. Mabatiin mo rin yung mga classmate natin dito sa Lucena. Binabati ko po yung mga classmate, ayokong pangalanan. Yung mga nag-HPG din dito sa Quezon Group, Class 05. Magandang umaga po sa inyo. Ayaw magbanggit ni Mayor Bibi. Sani, ayan, si Mayor Sani, nagta-Tiger, HPG class din po yan. Ayan. So ma'am, bago tayo magtuloy, binabati ko rin yung mga kaibigan natin, si President Henry Tolentino, Julius Cesar Villegas, si JP Victoria, si Gary Clavelecilla, si Boss Raymond Lawrence Guevara. Mga boss ko to eh. So magandang araw po sa inyo, araw nakikinig po. din sila. So yun. So ma'am, eto na. Pastok tayo ma'am. Ayan, parang si pastok ano tayo. ba yan? Tito Boy. Pastok tayo ma'am, pastok tayo. So, mabilis lang po ito. Sige po. Ready ka na ma'am? Ready. Transparency or efficiency? Pwede both. Oh. 4 wheels or 2 wheels? 2 wheels ngayon. Two wheels Kasi ngayon. nagto-2 wheels ako ngayon. Short-term impact or long-term legacy? Long-term legacy. Favorite part ng bahay ma'am? Kusina. Sabi na, kitchen or living room mo. Hindi ko pa nasabi. Kitchen talaga eh. Okay. Kitchen. Planning first or action first? Planning first. Discipline or compassion? Compassion. Strict enforcement or community dialogue? Both. Field work or office work? Field work. Mabilis na serbisyo o kalidad na serbisyo? Kalidad na serbisyo. Dugtungan mo ito, mama. Dugtungan mo to. Ako si Abigail Andres. At ako ay matino, mahusay at maaasahan. Mga kaibigan, PD Abigail Andres. Palakpakan po natin. Thank you. Salamat po. Thank you very much, PD. Thank you po, Sir Thank you very Jun. much sa Thank mga shinare mo sa amin, personal, sa trabaho. Thank So ngayon you. lang namin nalaman, dapat pala si PD ay stewardess talaga. Opo. So dapat siya ay Sayang. nasa aeroplano. Pero mas maganda yung kanyang lipad dito sa lalawigan ng Quezon dahil talagang natulungan yung ating mga LGUs. At bilang babae, katulad ng ina ng lalawigan, Governor Dr. Helen Tan, na talagang nagpapatupad ng mga programang para sa mga mamamayan ng lalawigan ng Quezon. So muli, ito po ang inyong lingkod mula sa Quezon Provincial Information Office. Sa susunod na Tuesday po, March na, mainit na, magsa-summer na. Siyempre, kailangan natin yung mga turismo, no? Yung mga tourist destination na dapat nating mapuntahan. Siyempre, walang iba. Ang pinaka dapat nating marinig o mapakinggan kung saan tayo pupunta at ano yung hinahanda ng Provincial Government ng Quezon sa pangunguna ng Provincial Tourism Office. Next week po, yan ang bisita natin. So muli, ito po si Jim Lubid. Welcome po sa Podcast Kapitolyo. PD Abigail Andres. Thank you.